nagkakauroy intindihay. Sabi ko doon sa kausap ko, kung halimbawa, mahal mo ang kapwa mo, magagawa mo ba siyang iwan? Diba hindi? Ha? Dahil walang katapusan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapahinuhod, mapagtiis. Di ba? Magagawa mo ba siyang iwan? Halimbawa na lang, mahal mo ang kapwa mo, gusto mo siyang iligtas, ngayon, anong gagawin mo? Iiwan mo? Hindi. Ha? Tutulungan mo siya. Kaya si Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, nung pumunta doon siya sa mga hintil, siya ay nagpakahintil para mailigtas niya yung mga hintil. Hindi ibig sabihin na nagpakahintil, na kung ano ang ginagawa ng mga hintil, yun din ang ginagawa niya. Ha? Ibig sabihin, yung level ng kanyang pagkatao, ha? Pilit niya na inaabot yung nasa baba. Paano mo mailigtas kung iiwan mo? Paano may liligtas, may tatama na kung ang laging lumalabas sa bibig mo ay mga negative? Aninirang puri o kaya ano pa man, di ba? So, talaga mga kapatid, napakahiwaga itong bersikulo na ito mga kapatid. Lagi ko itong inisip, kaya sabi ko, totoo nga ano. Yun ang dahilan kung bakit maraming mga tao, yun ang dahilan kung bakit maraming mga tao na tumatalikod sa paglilingkod ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. Dahil nanlamig na ang kanilang pananampalataya, nanlamig na ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon, kaya yun nagagawa ng iwan. Talikuran ang ating Panginoon. Minsan mga kapatid, nung nandun pa ako sa Basay, Samar, nakatira, nabasa ko ang salita ng ating Panginoon dito tungkol sa story ni Jesus Christ. Na si Jesus Christ, pinalo siya ng, sa Tagalog ba, itong bagakay kawayan gyapon ano? Ibala. Ha? Ibala? Kasi buwano di bagakay. Ang gunti ba? Gipalo anaton ginuha ulo. Gimbalik-balik ko ito pagbasa na anaton Ginoo pinalo siya sa ulo. Imagine na ito. Yung palo tapos ginsuntok yan. Sugad ba ito baka grabe ba ang pag-anto sa naton Ginoo ba? Samtang nagbaba ito. Nakasing yung kukumot. Patok ako. Kaluoy man na naton Ginoo no? Sugad ang gindanas. Tapos tatalikuran lahan mga katawhan kayo for the siklahan kalugaringon na benepisyo. Di ba? Pero imagine ako na, kung isipin natin, kahit na ganun pa ang ginagawa ng tao, pero talaga ang Diyos ay talagang mapagmahal. Na? Hindi pa rin tayo tinatakwil kahit tayong mga tao minsan kapag tayo napupuno na, hindi talaga may iwasan na minsan makapagsalita tayo ng mabigat, pero ang ating Panginoon hindi. Ha? Dahil ang gusto pa rin ng ating Panginoon mga kapatid, na balang araw o kaya bago dumating ang huling sandali ng buhay natin ay tayo ay makapagbalik loob sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi nating Panginoon na ayaw niya na tayong lahat ay mapahama, kundi ang ibig niya, ang bawat isa sa atin ay makapagsisi. Ha? Dahil yun ang pinapakita ng ating Panginoon para sa atin, dahil alam ng ating Panginoon na kapag wala siya o hiwalay tayo sa Kanya, kahit sa anong paraan na, kahit anong gawin natin mga kapatid, wala na talaga tayong ibang choice o wala talaga tayong ibang way na maaari nating gawin upang tayo ay maligtas. Only Jesus good talaga. Ya? Tanging sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesucristo, dahil siya lang ang daan. Now, kapag yung daan na yun mga kapatid ay hindi tayo doon pumasok o kaya lumabas tayo, nakapasok na tayo pero lumabas tayo, saan pa ba tayo hahanap ng ibang daan? Ha? Kaya sabi nga ni Peter na, Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw lang ang may salita na nagbibigay ng buhay. Ha? So, kapag seryoso tayo mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, huwag tayo magdesisyon mga kapatid agad-agad na tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan isipin natin na yung relasyon natin sa ating Panginoon. Isipin mo na yung talagang yung
pag-iisip natin ay hindi lang basta nag-isip, kundi malalim na pag-iisip kasama ang pag-uunawa na yung relasyon natin sa ating Panginoon, paano ba, ano na ba ang relasyon natin sa ating Diyos? Nanlamig na ba o kaya wala na ba tayong pagmamahal sa ating Panginoon? Dahil kapag sinasabi nating mahal natin ang ating Panginoon ay talagang hindi mo maiiwan yan. Gaya ng halimbawa ko kanina na kahit yung asawa mo siguro lasinggero, kumbaga kung pa nangangastigo pa, pero hindi mo maiwan-iwan. Di ba? Mahal mo. So, kung mahal natin na natin Ginoo, ano matatbuhaton? Anong gagawin natin? Ha? Sabi natin, Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung talagang mahal natin ating Panginoon, ito pa rin natin ang kanyang mga utos. Ano ba ang mga utos ng ating Panginoon? Simple lang ang utos ng ating Panginoon. Mamuhay tayo ng matuwid sa kanyang harapan. Yan lang talaga ang gusto ng ating Panginoon. Kasi speaking of matuwid is napakalawak yan. Marami yung mga dala. Pag tayo ay matuwid, nandun ang pagiging banal, disiplinado ka, lahat-lahat na yan mga kapatid. Magiging matuwid tayo sa harap ng ating Panginoon. Yun lang ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, kung talagang mahal mo ako, tuparin mo ang aking mga utos. Pero minsan kahit alam na natin na medyo hindi ito maganda, ang nangyayari mga kapatid, parang binabaliwala lang natin. Minsan, di ba? Lalong-lalo na siguro kapag nalagay tayo sa alanganin, nagigipit tayo. Isipin natin na naiintindihan ako ng ating Panginoon. Di ba? Parang ganyan. Bagamat alam ng ating Panginoon yan, pero nasasaktan pa rin ng ating Panginoon, mga kapatid. Isipin mo na lang, mahal mo ang asawa mo, tapos o kaya mahal ka ng asawa mo, tapos nakita ka ng asawa mo na mayroon kang kausap na iba. Lalo na kapag silosa. Di ba? Yung point ba na sino nakaramdam na dito ng silos? Ha? Anong pakiramdam mga kapatid? Ha? Ha? At silos gilarawan ito na Biblia mission sa ipang ni Solomon. Diri ito diyan na undang kung diri makabulos. Oh. Mali po nga ulo, baga diri ni mo intindihan. Ha? Oh, imagine na ito na inaabat kita in selos. Kung ano ito pakiramdam, how about naton Ginoo, no? Oh, diya? Siguro ganon pakiramdaman naton Ginoo. Pakita naton gid si silusan o sala kay usa mo natat asawa. Labing Ginoo kay damo. Paglingin niya dito, aton naton adlong ang litsering na lang natin Ginoo, haniya pagbalik, may da pa daw laban niya maabdan na nagtotoo, nagsasari kaya. Baga na lahat ng pagmana natin Ginoo, baga pa konsensyahan niya mga alagad. Baga dara na siguro pagmahay, kay maaraman na natin Ginoo, kung ano ang sitwasyon ng tao, labi na niya na mga hinapos na ng mga adlaw, na usa din may sundan na dahilan ang panlalamighan pag-ibig kay dirilaan mga bagay-bagay siguro mas maintindihan siguro naton Ginoo kung baga nabisi la kitahan mga bagay-bagay trabahoon, pero kung baga upod na nga ni dida migsunan ang mga something dida na mga kung ano-ano dida na mga hinihimo, iba na ito na usapan, mas masakit ito naton Ginoo. Ha? May mga time nga nito mga kabuktuhan na tungod lagi kabisi na akong asawa, may mga bagay-bagay na akong ginbibiling ba na dati waray na iya maginihimo ba. Pero gipimalandong na ako tunhiya ba na bagay ba na sarili nag-imagine ko. Naintindi ko na lang kay so ka dito na busy. So say kay eskwelahan tapos pag-uli natubang dahil cellphone ni gani laptop tapos pangaon tapos pagkaturog dito, kaurugan, pero maminti ako na una.
Adi ang banig, so ganun yung kalapad. Adi ako didi, adi latiya didi. Oh. So, nasa rin ko, may, kung ba? Sugad ba ito ba, ang punto dida mga kabugtuan na, itong ba na, bagandi rin nato napapansin na, napapabayaan nato ng usa ka bagay ngayon na, itong ba nagpapalipay ba? Ito ng punto dida misyon na nagpapalipay naton Ginoo. Na, para haton bagan normal la bagan waray la ba pero ngayon atubangan naton Ginoo may daging bibilingan naton Ginoo ito naging siring iya ito gin pa-remind din niha Book of Revelation mga kabugtuan usa dito na church missionan waray magpakasala continuous niya pagpangalaga ng Ginoo na matinud-anon pero usa ka butang anawara haya ano man ha unang pag-ibig. Ha? Una na gugma. Bibili nga natin yun, ano una na gugma? Bago ka lang naman kasama, mag-sweet niyo, halos mag-ngay pa ka mo. Ha? Pag-abot na pira katuwi. Parang lagyan ng buha. Ang nga na, gingkukuhan ko ito hira na pagpangat kay talaga, kadurungan lang kami pagpangaon kun gabi. Usahay pagod. Uri-uri pagod. Yung mga kuhan, damulan magiging kuting-kuting. Ha? So, ito ba na punto din ang mga buktuhan? Kay, importante di ko talaga ang pagigugma, kaya ito nagbubutok. Haton. Pagigugma, diri man ito, aboutan, mag-asawa, mag-uyab, kung ano pa man. As a bukto ba? Nakabukusan. Amo ito gitatawag na Universal Church of God, mga kabuktuhan na, kanang kabukusan na, simbahan naton Ginoo ang nagbubugkos ito niya gugma. Ha? Amo to na sirpa man naton Ginoo, sabi nating Panginoon sa John chapter 13 verse 35, malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking tunay na mga alagad kung kayo ay mag-ibigan ang isa't isa. Ang nag-iibigan mga kapatid, nagtutulungan na hindi nagbabangayan. Nagtutulungan, hindi nagkukompetensya. Ha? Waray sinisiring na, pagi, maupay-paya sugad amot to tako kay para kuan. Ha? Nalilip ba na, pagkita nimo na naging prospero sa nimo, bugto sang kayo kunhin upaman nida, itong ba na, naduyog at iya kalipay. Dili kay natawa ka la, pero ti mo depensan ngayon, ako lihat naniniguro tako. Glory. Competition. Sugad ba? Bagamat diri iton